Hello guys, welcome again to my channel. Ituturo ko sa inyo ngayon about sa layer, kung paano gamitin ito at kung ano yung kahalagahan ng layer sa AutoCAD. Bago ko simulan yung tutorial, shoutout lang muna sa mga naging katrabaho ko at naging dormmate ko doon sa Singapore na aking pinagtrabahoan before, especially kay Tyron, kay Jude at kay Mr. Valiant na unang nag-subscribe sa akin at yung mga nag-subscribe sa akin na taga Bohol at Cebu, especially na yung nag-comment sa akin doon sa previous na video ko. Start na tayo sa layer. Sa tutorial na to, matututunan natin yung kung paano maggawa ng layer, kung paano ito iset as a active layer, mag-freeze ng layer, mag-on off ng layer, then mag-lock and unlock ng layer. Ano ba yung layer? Yung layer, ginagamit yan para ma-organize yung object natin dito sa AutoCAD. Parang ano lang yan, file folder. Diba pag nag-organize tayo ng file, gumagawa tayo ng folder. Ganon din dito sa AutoCAD. Layer naman ang gagawin natin para ma-organize natin. Bago tayo magsimula ng drawing, kailangan natin i-set up yung layer na kailangan natin sa mismong drawing natin. Paano ba gumawa ng layer? Para makagawa tayo ng layer, magkukuman tayo ng LA para sa layer. Then, after ng LA, ito na yung lalabas na dialog box. Okay. Ano ba yung isi-set natin para sa bagong layer na gagawin natin? Ito yung name, color, line type, and line weight. Okay, halimbawa gagawa tayo ng plano ng bahay. Kailangan natin gumawa syempre ng layer ng wall, window, at door. At kung ano-ano pa. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-create ng new layer. Kiklik mo lang ito. Ito, dumidepende to sa user kung anong gusto niyang pangalan sa layer niya. Or depende dun sa drawing na ginagawa niya. Kung ano yung mga kailangan na dapat naka-layer na object. Pangalan lang natin na circle. Then yung color niya. Ayan. Line type. Ito yung naka-default na line type pagbukas nyo. And halimbawa, wala naman dyan yung mismong line type na hinahanap nyo, pwede kayong mag-load. Yan, maglo-load, then mamimili na kayo kung anong line type ang gusto nyo. Solid line. Then, yung line weight, yan yung thickness ng mismong line object natin. Yung nipis o kapal, ito mapapansin nyo to kapag ipinrint na natin yung mismong drawing. Okay, doon yung pala mapapansin yung mga line weights. Gawa pa tayo ng isa. Rectangle. Color, green. Okay. Ito yung mga isi-set up nyo pag gagawa kayo ng bagong layer. Okay, halimbawa na i-set up nyo na yung mga layer na kailangan nyo dito sa drawing. Pwede nyo nang i-close. Ngayon, nakagawa na tayo ng mga layer na kailangan natin sa drawing. Isi-set up naman natin as active. Ibig sabihin nun, halimbawa, gusto mo nang i-active yung zero or etong circle na layer.
remind ko lang, kung gagawa tayo ng bagong drawing, mas okay kung nakasetup na yung mga layer. Pero pwede naman yun ongoing na gagawa tayo ng layer natin. Pero mas okay kung nakasetup na. Ngayon, nakasetup na yung layer na gagamitin natin dito sa drawing. Paano ba gamitin yung layer? Para magamit natin yung layer na ginawa natin or sinetup natin kanina, isi-set active natin yung layer. Para ma-active naman natin yung layer o yung magamit natin yung layer, halimbawa, gusto natin gamitin yung layer ng ellipse. Para ma-set active natin yon, pupunta tayo dito sa ginawa natin kanina. Halimbawa, gusto ko ng ellipse. I-click lang or tatapatan lang, click. Ibig sabihin, naka-active na yung layer natin. Kapag nandito na yung mismong pangalan ng layer, ibig sabihin nun, active na siya. Ngayon, kapag active na yung layer, ibig sabihin nun, kahit anong object na gagawin natin dyan under ng layer na yan, ay masasama sa kanya. Okay, halimbawa, gagawa ako ng object na ellipse. Like 1, like 2, okay. Same pa rin. Yan. Nakagawa na tayo ng ellipse or ng object under ng ellipse na layer. Halimbawa naman gusto natin lumipat sa ibang layer, same process pa rin. Pupunta natin dito. Then halimbawa gusto natin gamitin yung circle. I-click lang natin tong layer name niya. Active na siya. Circle. Ngayon, lahat ng object na gagawin natin under na ng circle na layer. Tapos na tayo doon sa mga circle. Rectangle naman ang gawin natin. Same pa rin, same process. I-click lang natin yung layer na gusto natin gamitin. Yan kung paano natin iset as active yung layer natin. Mamimili tayo ng layer sa ginawa natin. I-click lang natin yung pangalan. Next naman natin itong freeze layer. Okay? Yung pag-freeze ng layer, halimbawa, ayaw mong makita yung layer na yon or nakakasagabal sa pag-i-edit ng object mo. Pwede mo siyang i-freeze. Ibig sabihin, pag pin-freeze yung layer, mawawala yan dito sa mismong drawing natin. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung pinagkaiba nitong dalawa. Okay, yung freeze layer, then yung on-off ng layer. Unahin muna natin tong freeze, okay? Para ma-freeze yung layer, pupunta ka lang dito. So, hindi ka malilito kasi kapag tinapatan mo, may lalabas na box na nakalagay kung ano yung pipindutin mo or i-click mo. Click mo lang, tapos i-click mo yung ayaw mong makita na layer. Halimbawa, ayaw ko makita itong circle o yung layer ng mga circle na to. I-click ko lang. Okay. Ibig sabihin yan, nawala na sa mismong drawing yung layer ng circle. Paano natin i-unfreeze? Halimbawa, natapos ka na sa pag-i-edit. Gusto mo nang kita yung layer na naka-freeze. Pwede mo rin siyang i-click dito. Okay? Ito yung freeze na icon. Okay, i-unfreeze mo lang, makikita mo na ulit yung object na naka-freeze. Next naman natin kung paano mag-on at mag-off ng layer. Halos parehas lang yung freeze at on-off ng layer. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano mag-off muna. Then, susunod yung pinagkaiba ng freeze at saka on-off ng layer. Halimbawa, ayaw mo makita yung layer ng rectangle. Ganon din. Halimbawa, ayaw mo makita yung layer ng ellipse or yung object under ng ellipse. Ito, i-click mo tong icon na to. Then, i-click mo yung object under ng layer na ellipse. Click. Yan. Mawawala na siya. Ibig sabihin nun, halos parehas lang siya ng freeze. Parehas silang mawawala sa drawing. Paano naman i-on? Pupunta tayo dito sa mga layer na ginawa natin. Then,
i-click lang natin tong bulb na to. Ibig sabihin, kapag naka-blue, naka-off yung layer. Yan kung paano natin i-on or i-off yung layer. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung kaibahan ng naka-off yung layer at naka-freeze. Kung anong mas okay gamitin, yung freeze or yung on-off na layer. Gagawa lang ako ng malaking circle. Ngayon, i-off ko yung, ipapalitan ko lang muna ng layer. Ngayon, halimbawa, i-off ko yung rectangle na layer. Okay? Paano mag-off? I-click lang to. Click. Okay. Nawala na yung rectangle. Ngayon, mapapansin mo, yung kaibahan yan kapag nag-zoom extend or zoom all tayo. Tandaan nyo ngayon, naka-off lang yung layer. Magsusum extend ako. Zoom, enter, then extend, letter E, enter. Pansin nyo, pag nag-zoom, sakop pa rin yung circle na malaki. Ngayon, ipipress naman natin. Kanina, naka-off lang yung rectangle na layer. Try naman natin itong i-freeze. Parehas nawala. Ngayon, kapag nag-zoom extend tayo ulit, ibig sabihin nun, lahat ng freeze na layer talagang hindi masasama kahit mag-zoom pa tayo. Yan yung kaibahan ng freeze tsaka on-off ng layer. Next naman natin kung paano mag-lock at unlock ng layer. Ginagamit yung paglalak ng layer. Andyan yung object pero hindi natin ma-edit. Try natin. I-on ko lang muna itong i-unfreeze ko lang. Then yung circle delete. Halimbawa ito. Gusto kong i-edit yung rectangle na nandito pa rin yung circle pero dapat hindi ko siya magalaw or ma-edit, ma-move yung circle. Ngayon, dun tayo maglalak ng layer. Paano ba mag-lock ng layer? Halimbawa, itong layer ng circle ang gusto natin i-lock or ayaw natin ma-edit pero nandyan pa rin siya, makikita pa rin natin, ilalak lang natin. Punta tayo dito sa mismong mga layer. Then, ilalak ko siya. Ito yung button ng lock. Ngayon, pag nakalock na yung layer, kahit anong edit natin dyan, may lalabas lang na notification na hindi pwedeng i-edit dahil nakalock. Kahit i-delete natin, select, then delete, same pa rin. May lalabas pa rin na notification na nakalock yung layer. Yan yung advantage naman kapag nakalock yung layer. Hindi natin ma-edit pero makikita natin. Paano naman mag-unlock? Pupunta tayo dito ulit. Then, i-unlock natin. Kapag naka-blue, ibig sabihin nakalock yan. Para ma-unlock, i-click lang din natin dito. Ibig sabihin, ayan. Ngayon, pwede na natin i-edit yung layer ng circle. Next naman natin yung transparency ng layer. Ang gamit niyan para lang medyo lumabo yung object or yung mismong layer natin, yung kulay ng layer natin. Halimbawa, gusto natin etong layer ng ellipse hindi masyadong madilaw. Okay? Or medyo kupas na dilaw. Paano natin gagawin yon? Pupunta tayo dito sa properties, then yung transparency. Halimbawa, iset natin yung transparency ng layer ng ellipse. Halimbawa sa 30 lang. Tapos kapag gumawa na tayo ng ellipse or ng object dun sa layer na yon, ang mangyayari, pansinin nyo ang pinagkaiba. Ito medyo malabo na dilaw. Ito ay dilaw na dilaw. Okay? Yan yung transparency ng layer. Pupunta tayo sa layer. Then, halimbawa ayaw mo makita sa printout
yung layer nung circle. Pero gusto mong makita sa mismong drawing, pero ayaw mo lang ma-print. I-click mo lang to, okay? Or yung plot, yan. Ibig sabihin yan, nandyan yung mismong object dun sa layer ng circle, pero hindi siya mapaplot or mapiprint. Yan yung gamit nitong plot. Kung ayaw mo maisama or maiprint yung layer na yon, i-click mo lang to. Pero kung gusto mo, i-click mo ulit tapos makikita mo yung pinagkaiba nito. Pag may ganito, ibig sabihin, hindi siya mapaplot. May mga ganyan senaryo na akala nila may problem yung printer, yung pala nakaganito lang or naka-disable yung print. Kailangan enable para makita sa mismong printouts. Halimbawa, nagkamali ka naman ng layering. Yung circle na object napunta dun sa ellipse na layer. Sample. Okay, see? Okay, ibig sabihin nun, itong circle na to, kasama dito sa ellipse na layer. Halimbawa, gusto mong ilipat or itama yung layer ng object na yon, ganito lang gagawin mo. I-select mo yung ililipat mong object, then pupunta ka sa layer, then i-click mo kung saan mo ilalagay yung object na yon or saang layer mo siya gusto ilagay. Yan yung paano maglipat ng isang object dun sa kabilang layer. May advantage yung drawing na naka-layer. Una na dito, mapapabilis tayo makakapag-edit kapag naka-layer yung mga object natin or i-drawing natin dito. Pangalawa, makakatulong din kapag mag-BBOM na tayo. Halimbawa kasi, pag naka-layer tayo, pwede natin i-select similar or pwede natin i-isolate yung layer na gusto natin bilangin, yung object na nasa loob nun, or pwede natin i-select similar or select by layer. Halimbawa, nakapag-drawing ka na ng maraming pintuan. Ngayon, kapag naka-layer yon, pwede natin siyang i-isolate or select similar or select by layer. Then, mabibilang na natin kung ilan yung pinto na nagawa mo dun sa layer na yon. Ngayon, kapag hindi naman naka-layer yung drawing mo, malamang yung pinto na ginawa mo, ima-manual mo yon na bibilangin. Yan yung advantage nung naka-layer yung drawing mo. Tapos na tayo sa layer. Sa susunod na video ko, ituturo ko sa inyo yung dimension naman. Kung paano mag-setup ng dimension. Bago matapos yung video na to, huwag nyo po sanang kalimutan mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para ma-notify kayo sa susunod kong video na gagawin. Maraming salamat at see you next video.